Pinagmamasdan ng NASA ang US mula sa kalawakan at may napansin silang hindi natin makikita kung nasa tabing dagat lang tayo. Hindi nauubusan ng tubig ang Amerika. Tahimik na nawawala ang mga daluyan ng tubig sa ilang bahagi ng bansa na mahalaga sa mga lawa at masaklap, sinusuportahan pa ito ng batas. Nakakatakot kasi kahit bumalik ang ulan, hindi na may babalik ang mga lawa. 41 lawa nang nawala sa 20 taon at hindi mo aakalain ang sanhi. Pag-uusapan natin yan mamaya. Madaling isipin na ang problemang ito ng nawawalang tubig at disyerto ay limitado lang sa tuyot at maalikabok na bahagi ng Nevada at Arizona. Pero mali yun, hindi ito isang hiwalay na issue. Nawawala ang mga lawa sa timog silangan at gitnang kanluran. Unti-unting nagbabago ang heograpiya ng bansa sa paraang hindi napapansin ng karamihan at hindi lang dahil sa tagtuyot. Kapag natapos ang tagtuyot, bumabalik ang ulan. Iba ito. Mahalaga munang maintindihan na karamihan sa mga nanganganib na lawa ay hindi likas. Tingnan muna natin ang mapa. Ang aso na bahagi ay nagpapakita ng permanenteng anyong tubig, ngunit hindi sinasabi ng mapa ang kasaysayan ng lupa sa ilalim nito. Ang totoo, ginugol ng Amerika ang nakaraang siglo sa paggawa ng artipisyal na tanawin ng tubig at ngayon, nagsisimula ng mabasag ang tanawing iyon. Halimbawa nito ang lawa ng Meade at lawa ng Powell. Technical, hindi talaga sila lawa, kundi malalaking artipisyal na imbakan hinukay sa bato gamit ang dinamita, semento at kagustuhang politikal. Umiira lang sila dahil sa mga bomba at ilog na nagtutulak ng tubig. Kapag humina ang agos, kahit bahagya lang, wala nang reserba ang mga sistemang ito. Karaniwan, biglang kumapalya ang imbakan. Sa Timog Silangan, ang lawa ng Lanier na ginawa ng Army Corps of Engineers noong dekada 50 ang pinagkukuhanan ng tubig ng Atlanta. Hindi ito natural, nakapatong lang sa tubo, samantalang ang tunay na mga lawa may reserba sa sistema. Ang lawa ng Tuler sa California ay babala. Baka hindi mo alam ang pangalan dahil sa halos buong makabagong kasaysayan, wala ito. Noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, ito ang pinakamalaking lawa ng tabang sa kanluran ng Ilog Mississippi. Isa itong napakalaking likas na wetland na punong-puno ng buhay. Kaya ano ang nangyari? Hindi nagustuhan ng mga nanirahan noon kung nasaan ang tubig. Gusto nila ng lupang sakahan. Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, planado nilang pinatuyo ito, nagtayo sila ng mga kanal at inilihis ang mga ilog na nagbibigay dito ng tubig. Pinatuyo nila ito para magtanim ng mga pananim. Ngayon, lumilitaw lang muli ang lawa ng Tulare kapag may bihira at matinding bagyo, binabaha ang mga sakahang pumalit dito. Isa itong lawa ng zombie na paminsan-minsan ay umaahon at nagdudulot ng pinsala. Ngunit ang tunay na krisis ay nagaganap sa ilalim ng lupa, hindi sa nakikita. Sa ilalim ng Estados Unidos, may mga aquifer, malalaking espongha sa lupa na may tubig ulan mula libu-libong taon nang nakalipas. Sa loob ng ilang dekada, nagbabarena ng balon at nagbomba ng tubig ang mga magsasaka at lungsod. Ngunit ngayon, mas mabilis itong nauubos kaysa napapalitan ng kalikasan. Ang tawag dito ay groundwater time bomb, ang magnanakaw na nabanggit ko. Hindi langit o araw ang may sala, kundi ang bombang nasa ilalim ng paa mo. Sa loob lamang ng 20 taon, nagbomba ang mga magsasaka ng sapat na tubig para suplayan ng California ng halos 1 taon. Simula 1,900 sapat nang nakuha nilang tubig para mapuno ng 2 beses ang Lake Erie. Hindi lang basta nawawalang tubig ito, ganito rin nawawala ang mga lawa. Ang base flow o tubig sa ilalim ng lupa na umaangat ang nagpupuno sa mga lawa kahit walang ulan. Ngunit habang trilyong galon ng tubig ang kinukuha, bumababa ang water table. Sa huli, bumabagsak ang sumusuportang sistema sa ilalim ng lawa kaya dumadaloy ang tubig pababa sa lupa at hindi na napupuno kahit umulan. Hindi lang tagtuyot ito, kundi permanenteng pagbaba ng antas at nangyayari na ngayon. Sa kanayunan ng Texas, nahaharap ang mga magsasaka sa panahong wala ng irigasyon at tinatakpan na ang mga balon. Sa Perryton, Texas, tinatakpan na ang mga balon ng irigasyon dahil ubos na ang tubig. Sa Colorado River Basin, napapakita ang satellite data ng nakakatakot na sitwasyon. Mas sigit pa ang pagkawala ng tubig sa ilalim ng lupa kaysa sa lawa ng Meade at Powell. Unti-unting nauubos ang sistema mula sa ilalim. Sino o ano ang responsable? Siyempre, tao. Sa Colorado River Basin, ang pagkonsumo ng tao ang dahilan ng mahigit kalahati ng kabuuang pagkawala ng tubig. Dagdag na banta ang pagbabago ng klima, pinapainit nito ang hangin, mas maraming tubig ang nag-evaporate at napaaga ang pagkatunaw ng snowpack. Pero bahagi lang ito ng problema. Nakakadagdag din ang industrial na agrikultura at urbanisasyon. Isang larawan noong 1977 at 77 mula San Joaquin Valley, California ang nagpapakita nito.
Makikita ang geologist na nakatayo sa tabi ng poste ng telpono, may karatula sa itaas na nagpapakita ng dating antas ng lupa. Ang karatula para sa taong 1,925 ay 30 talampakan sa taas ng kanyang ulo. Hindi lang basta bumaba ang lupa, kundi bumagsak talaga ito. Kapag natanggal ang tubig sa maliliit na bulsa ng lupa, napipiga ito ng bigat sa ibabaw hanggang bumigay. Lumulubog ang lupa, tinatawag na subsidence sa ilang bahagi ng Amerika. Umaabot ng 1 talampakan kada taon. Ang mabagal na pagkasira ay sumisira sa mga infrastrukturang nakatayo dito. Nababali ang mga casing ng balon, nababasag ang lining ng kanal, napuputol ang mga underground na tubo ng tubig at nagkakaroon ng malalalim na bitak ang pundasyon ng tulay at highway. Sa Houston, Texas, ang malawakang pagbomba ng tubig sa ilalim ng lupa ay nagdulot ng paglubog ng lungsod ng ilang talampakan nitong nakaraang siglo na binabago ang pisikal na katangian nito. Binabaluktot nito ang linya ng imburnal, kaya bumabalik ang dumi at binabago rin ang flood map. Ang mga komunidad na dating mas mataas sa antas ng dagat ay pisikal nang bumaba at kapag tumama ang susunod na bagyo, maaari itong magdulot ng matinding sakuna. Ang gastos sa pag-aayos ng di nakikitang pinsala ay umaabot sa bilyon-bilyong dolyar na parang nakatagong buwis dulot ng maling pamamahala ng tubig. Pero paano ang ulan at nyebe? Ito ang pinakanakalilitong bahagi ng krisis. Lumiliit ang mga lawa kahit sa mga panahong malakas ang ulan. Noong 2023, binayo ng malalakas na bagyo ang kanluran. Malakas ang ulan at nyebe, kaya tumaas ng ilang talampakan ng Lake Powell at Lake Mead. Ngunit panandalian lang ito. Mabilis na ginamit ng mga lungsod, bukirin at pabrika ang bagong tubig. Hindi pa rin nagbago ang pangmatagalang pagbaba nito. Sa Great Lakes, nagiging problema na ang taglamig dahil umiinit ang mga lawa at mas kaunti ang yelo na nabubuo. Ang yelo ay proteksyon at nagpapabagal sa pagsingaw ng tubig. Kung wala ang proteksyong iyon, hinahampas ng tuyong hangin ng taglamig ang bukas na tubig, hinihigop ang halumigmig mula sa mga lawa buong araw at gabi. Kahit ang malakas na nyebe ay hindi kayang palitan ang nawalang tubig. Maaaring mas maraming tubig ang nawawala sa mga lawa kaysa natatanggap nila mula sa nyebe. Sa Florida, mas kakaiba pa ang sitwasyon. Matatagpuan sa gitna ng estado, ang lawa ng Okeechobee ay isang malaking imbakan ng tubig. Kapag tag-ulan, sadya ng mga ininyero na itapon ang bilyong galon ng tubig sa karagatan. Nagpapadala sila ng bilyon-bilyong galon ng tubig sa dagat para protektahan ang taniman ng tubo at kalapit na lungsod. Ang nakapagtataka, kadalasang mas mababa pa ang antas ng lawa sa dulo ng tag-ulan kaysa sa simula tulad sa kanluran. Hindi aksidenteng namamatay ang mga lawa, kundi dahil sa batas na nagsasabi nito. Ito ang tinatawag na prior appropriation, unang dumating, unang may karapatan. Binuo ito para pigilan ang alitan ng mga minero sa tubig, pero ngayon, korporasyon sa sakahan na lang ang napapaboran. Magsasakang may pinakamatagal na karapatan ang nauuna sa bahagi, habang lungsod at lawa ay natitirang tubig lang ang nakukuha. Dahil sa paniniwalang gamitin mo o mawawala sa iyo ang mga karapatan, sinasagad nila ang tubig kahit di kailangan. Sa madaling sabi, ginagantimpalaan ng batas ang pagsaid sa ilog. Sa Colorado River Compact ng 1922 nangako ang 7 estado ng mas maraming tubig kaysa kayang ibigay ng ilog at ang lawa ang nagdurusa. May problema, kulang ang tubig ng ilog. Umaabot lang sa halos 15 milyong acre-feet ang karaniwang daloy nito. Nangako ang gobyerno ng tubig na hindi naman umiiral dahil nakasulat lang ito sa kontrata ng federal na pamahalaan. May legal na karapatan sa tubig ang mga estado tulad ng Colorado at Utah, kaya kinukuha nila ito sa itaas ng ilog. Dahil dito, unti-unting nauubusan ng tubig ang Lake Mead. Pinakamalinaw ang problemang ito sa Utah kung saan masusukat sa talampakan ang pagbaba ng Great Salt Lake. Noong kalagitnaan ng dekada 80, maayos pa ang lawa, nasa taas na mahigit 4,200 talampakan at sumasakop ng 3,300 milya kwadrado. Isang malawak na dagat sa loob ng lupa ito. Noong Nobyembre 2022, naabot ng lawa ang pinakamababang antas sa kasaysayan, bumaba ng higit 24 na talampakan. Sa loob ng wala pang 40 taon, nawala ang 73% ng dami ng tubig nito. Kaya saan napunta ang tubig? Mahigit 60% ng tubig na inilihis mula sa lawa ay napupunta sa isang pananim, ang dayami ng alfalfa. Matakaw sa tubig ang alfalfa. Kailangan ito ng flood irrigation at dahil may senior water rights ang mga magsasaka ng alfalfa mula pa noong ika-19 na siglo, patuloy nilang nababaha ang mga bukirin nila. Habang unti-unting nawawala ang malapit na lawa, pinoprotektahan ng batas ang pananim, hindi sa lawa.
Nakapagbalik ng halos 400,000 acre-feet ng tubig sa basin ang mga pagsisikap ng estado, ngunit mas mabilis pa rin ang galaw ng kalikasan. Dahil sa mataas na pagsingaw at tuloy-tuloy na pagsasaka sa itaas ng ilog, nauubos ang sistema. Ayon sa mga eksperto, kailangan ng lawa ng dagdag 800,000 acre-feet kada taon para makabalik sa ligtas na antas sa taong 2055. Pero ang pagbawi sa isang lawa ay hindi lang basta umaasa sa ulan. Kailangan ito ng aksyon, parehong sa lupa at sa korte. Gumagawa ang mga inhinyero ng mga proyekto para sa recharge, kinukuha ang tubig ulan at ibinabalik sa ilalim ng lupa para dahandang mapuno muli ang mga aquifer na pinagmumulan ng lawa. Kahit ang pinakamahusay na bomba, hindi ito magagawa mag-isa. Dapat ding baguhin ang batas. Paglimita sa kapangyarihan ng senior water rights, makatotohanang alokasyon at pagtatapos ng use it or lose it system. Maaring pigilan nito ang mga magsasaka sa labis na pagkuha ng tubig sa ilog para mapanatili ang kanilang karapatan. Hindi lahat ng lawa ay may pantay na tsansa mabuhay, kahit ang iba ay konektado sa underground aquifer na tumutulong tuwing tagtuyot. Ang ilan ay nasa loob lang ng isang estado kaya madaling ipatupad ang mga patakaran. Pero ang mga lawa sa pagitan ng maraming estado ay may gusot dahil sa magkakumpetensyang karapatan. Sa huli, may 3 kapalaran ang mga lawa. Ang tiyak na mawawala ay yaong naputol sa aquifer at walang legal na proteksyon sa pagitan ng mga estado. May pag-asa pa ang mga nanganganib na lawa. Bagamat bahagyang konektado pa sa aquifer at pinamamahalaan lokal, kailangan ng pagtutulungan para mailigtas sila. Maswerte ang mga lawang ganap na konektado sa groundwater, pinamamahalaan ng lokal na pamahalaan at protektado ng mahigpit na water cuts at recharge projects. At kung hindi pa sapat ang pagpapatuyo ng ilog, ine-export pa natin ang tubig. Kapag nag-e-export ang US ng ani, hindi lang pagkain, kundi pati ang tubig na ginamit sa pagtatanim ang ipinapadala nila. Sa kanlurang Amerika, bilyong galon ng tubig ang umaagos sa ibang bansa na ubos na ang kanilang aquifer. Binili ng Almoray, higantang kumpanya ng gata sa Saudi, ang libu-libong ektarya ng disyerto sa Arizona para sa mga pananim, hindi para sa tanawin. Dahil halos walang bata sa tubig, malayang nagbubutas ng malalalim na balon at nagpapapump ng tubig ang Almoray na ipinapadala pa sa ibang bansa. Hindi lang sila ang gumagawa nito. Bumibili ang dayuhang korporasyon ng lupa sa Amerika para lang sa karapatan sa tubig, alam nila ang ginagawa nila. Ilang dekada na nating itinuring na mahalagang yaman ng langis, pero hinahayaan nating minahin ng dayuhang korporasyon ng ating tubig sa ilalim ng lupa ng halos walang bantay. Ano ang mangyayari kung mamatay ang lawa? Hindi lang ito nagiiwan ng butas, kundi parang bomba rin. Madilim na halimbawa dito ang Salton Sea sa California. Nabuo ito noong 1905 dahil sa nasirang irigasyon at naging masiglang ekosistema. Sa loob ng mga dekada, dinarayo ito ng mga turista at naging mahalagang hintuan ng milyong migratoryong ibon. Pagkatapos, nauhaw ang reyon. Nangailangan ng tubig ang San Diego at Coachella Valley. Noong dekada 1920, nagpa siya mga gumagawa ng patakaran na ilihis ang tubig para sa Salton Sea papunta sa mga lungsod. Sa halip nagsimulang lumiit ang dagat, dumoble ang alat nito kumpara sa mga karagatan, namatay ang mga isda at pagkatapos pati na rin ang mga ibon. Sakripisyong lugar ito, legal na pinabayaan pero lumalaban ng dagat. Sa pag-atras ng tubig, nalalantad ang ilalim ng lawa. Hindi lang basta putik ito, kundi nakalalasong halon ng siglong agos mula bukirin, puno ng pestisidyo, arsenic at mabibigat na metal gaya ng selenium. Kapag umihip ang hangin sa bitak-bitak na lupa, tinatangay nito ang nakalalasong alikabok sa mga kalapit na bayan, dahilan ng mabilis na pagtaas ng kaso ng hika at pagpanik ng mga tao. May sabi-sabi na kapag natuyo ang Southwest, lumipat lang sa Hilaga, pero iba ang datos. Kahit sa basang malamig na hilaga, nawawala ang mga lawa. Sa mga gubat ng Wisconsin at Minnesota, unti-unting naglalaho ang maliliit na lawa. Bakit ang mga sakahan sa tabi na nagtatanim ng patatas at mais ay gumagamit ng sobrang daming tubig sa ilalim ng lupa? Nakakabahalang mga bilang. Sa Timog Kanlurang, Kansas, bumaba ng higit sa 1.2 talampakan ang Ogallala Aquifer sa isang taon, habang sa Hilagang Kanlurang, Kansas, nawala pa ang isa pang talampakan. Hindi lang ito simpleng pagbaba, ito ay bumibilis na pagbaba na maaring magdulot ng pagbagsak at mas mabilis pa ito kaysa inaasahan ng mga modelo. Habang lumalalim ang tubig, lalong hirap abutin kaya napipilitan ang mga magsasaka maghukay ng mas malalalim na balon na umaabot sa mahigit $50,000 ang gastos. Hindi kayang solusyonan ng pera ang heolohiya. Sa Texas Panhandle, umaabot na sa dulo ng balon ang mga bomba, putik na lang ang nasisipsip. Sa bilis na ito, halos 40% ng magagamit na tubig sa pangunahing lugar ay mawawala sa isang henerasyon na may kasamang malalaking panganib sa ekonomiya.
Hinuhula ng mga eksperto na sa loob ng 50 taon, 70% ng aquifer ay magiging ganap ng walang silbi. Kapag nangyari yon, babagsak ang Midwest bilang kanlungan sa klima. Ang mga lungsod na nakadepende sa tubig na yon ay magiging ghost town at mapipilit ang lumipat ang mga tao. Pumasok na ang Estados Unidos sa bagong panahon. Muling isinusulat ang mapa at ang bansa ay patungo sa dalawang antas ng heograpiya. Magkakaroon ng mga lugar na may tubig at mga lugar na wala. Hindi ulan ang magiging pagkakaiba. Ang pag-iral ng lungsod ay nakadepende kung tama ang lokasyon nito sa tubo. Halimbawa rin ang power grid. Ang Hoover Dam ay nagbibigay ng kuryente sa milyon-milyong tao sa Nevada, Arizona at California. Pero may kahinaan ito. Kailangan nito ng presyon. Habang bumababa ang Lake Mead patungong Deadpool, ang antas kung saan hindi naaagos ang tubig, bumabagal ang mga turbina. Bumaba na ng 20% ang produksyon ng kuryente ng dam. Kapag 950 talampakan na ang tubig, hihinto ang mga turbina at mawawala ang ilaw. Ayon sa pagtataya ng gobyerno, sa 2026 mananatili lang ng kaunti sa mahigit 1,000 talampakan ang Lake Mead. Parang marami yon, pero sa buhay ng isang dam, napakababa na nito. Isang masamang taglamig lang o ilang taon ng tagtuyot at magiging totoo na ang Deadpool. Habang nagtatalo ang mga politiko sa mga karapatan sa papel, ang pisika ng ilog pa rin ang may kontrol sa milyon-milyon. Nanganganib ang balanse. Nagkakaproblema ang mga utility dahil kailangan ng tubig ng mga planta ng uling at gas. Ang pagkawala ng tubig ay magastos at ang paggawa ng enerhiya ay gumagamit ng tubig, kaya't kumakalat ang epekto. 30% ng pananim sa US ay umaasa sa Ogallala Aquifer. Habang natutuyo ito, tumataas ang presyo ng pagkain at dumarami ang dust storm mula sa tuyong lawa. Ang bomba na nakalalasong alikabok ng Owens Lake ay simula pa lang. May mga lawa ng tuluyang nawala, tulad ng Tulare Lake na parang multo na at Owens Lake na naging disyerto. Ang Salton Sea ay parang naghihintay na lang ng kamatayan. Pero may kaunting pag-asa pa. Ang mga higante, Lake Mead, Lake Powell at Great Salt Lake ay nasa bingit ng bangin, ngunit hindi pa tuluyang bumagsak. May liligtas pa sila kung ang batas, bomba at prioridad ng tao ay makikipagtulungan sa kalikasan, hindi lalaban dito. Kapag hindi nila ginawa, hihinto ang mga turbina, mawawala ang ilaw, magdidilim ang milyon-milyong tahanan, kukurap ang Amerika at sa unang pagkakataon, hindi na ito sisindi. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan ninyo ang video. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat muli. Magkita tayo ulit dito sa MapPack.